Anong oras na ba? Makapag-unbox na nga. So welcome to my vlog. Hindi lang ang unboxing to, halo-halo na nandun. So habang nasa outdoor tayo, don't forget to like and subscribe. Panoorin yung unboxing ko. And welcome to Robust Page. See you then! So guys! So yung pinapangarap kong upgrade nandito na. Utang is unlimited. So ayan, meron tayong Mercusys ano nga bang pangalan nito? MR60X or AX1500. Wow! Dual band na Wi-Fi router 6, may 5G, may 4G, and high-end security, 1500 Mbps Wi-Fi speed, high gain antennas, anik. At basta, ipakita ko na lang sa inyo mamaya yung mga details sa box. So, reason kung ba't ako bumili? Kasi, bumili ako ng TP-Link na extender na ginagamit ko ngayon na access point. Yun. Naka-link siya via LAN connection, tapos naka-access point, hindi siya naka-extend kasi nga mas maganda yun eh. I mean, direkta yung connection, di ba? So, ang downside lang doon is yung kaya niya kasing i-provide na speed is 100 MB lang. Yung internet namin is 200 MB. So, hindi namin ma-maximize. Pagka nagsabay-sabay kami and then may work ako, sabihin minsan ako kausap ko, "What's that? I can hear you. You're cutting in and out. You're so very low." Ganun. So, ngayon, ipaprayo ko na kasi may settings to dito na pwede mong iprayo yung isang device na sa kanya mabilis. The rest, medyo moderate speed lang. And then yung mga guests, putyo-putyo lang yung speed nila. Yes, may guest to. So, marami kayong bisita. Bigyan nyo lang yung Wi-Fi password ng guest. Kahit sanda mo kasi mag-connect doon, hindi maapektuhan yung speed nyo kasi nakaalaan na speed sa guest. Yun lang yung pag-share nila. The rest, hindi matatouch yung speed na meron kayo. Speed ko na. Lalo na kung sabihin natin naka 1 gig kayo na speed, kung meron mang ganun sa atin dito. At I think meron, pero nasa libo-libo yata halaga doon. May parental control to. So, kung gusto mong i-limit yung access ng guest, kung sino man sa inyo, pwede rin. So, kung galit ka sa TikTok, China number 1, pwede mo rin i-ban yun. Ayan, sa mga bata, syempre, kung gusto nyo yung porn, ganun din. Ano pa ba? Yun na nga. So, pansin ko na yung Wi-Fi signal din ng TP-Link, medyo mahina sa labas. Hindi feel mag-connect nila Junakis at saka ni girlfriend kasi nga, nahihinaan sila. So, ito, tingnan natin kung malakas pa rin. Kahit na nasa labas ka na. I mean, ilang feet lang naman yung layon. Like, siguro wala pang 12 feet to 10 feet ang layo from sala. So, padar lang naman na pagitan. So, hindi siya magiging big deal, di ba? What more kung nandun na mismo sa may labas, sa may pinto, dapat may wifi pa din doon. Sa experience namin, yung mga bisita namin minsan, hindi sila makakunik kung nandun sila. Unlike dati sa Taguig, nung naka-converge kami, mga 3 to 4 blocks away na kami sa bahay, sagap pa rin yung signal. Hindi ko alam kung bakit. Siguro dito masyadong congested, maraming pader. Ewan. Who knows? Feeling ko magloloko na rin talaga yung converge router namin kasi may bago na silang Wi-Fi 6 router. Kailan ko ba hawak to? I think 2021 pa naka-converge na ako. So, baka maedad na yung router ko. Pumapalya na din yung speed. Dati nakapag 5G connection pa ako dito gamit yung router namin sa converge. Pero hindi. Kaya nga ako nag-shift sa TP-Link extender. Okay naman, gumana yung 5G ko, mabilis. Kaso limited sa 100 MB. I want more power. So, sabi nga ni Darth Sidious, infinite power. So, parang ganun. Anyway, so, tara, unboxan natin ito. Dami ko sinabi, pasensya na kayo. Let's go!
Okay guys, so ito na yun. So, itong dent dito sa baba, kasalanan ko yun nung kinukuha ko. So, maarte kasi ako eh. So, ito yung nasa likod ng details ng box. So, crank up your Wi-Fi to Wi-Fi 6. So, yan, speeds niya. Connect 4 times more devices, minimize buffering and lag. Eco-friendly power saving, may pagano'n pa. Easy mesh compatibility. So, kung sakaling dalawa yung ano mo, ma-extend niya yung Wi-Fi. Overall security, smart connect. Alam to, tingnan natin. And then, expansive Wi-Fi range. So, kung saan daw nakakonect yung yung isang device, nakatak niya yung buong coverage ng Wi-Fi coverage nyo. Parang gano'n. And then, may app control, angas, Stig, QR code. Scan lang natin yan mamaya. And then, may IPTV support, parental control, sinasabi ko sa inyo. IPv6 support meron din. And then, ito yung harap. So, nauna yung ending bago yung So, yan. So, yung gusto niya sabihin, yung design niya. And, yun. Pinagmamalaki niya ang Mumi mo. Nakita niyo ba yung Mumi mo na yan? So, may something daw dyan. So, yun. Yun, guest access meron din nakalagay dito. So, may RJ45 siyang kasama, power adapter, quick installation guide, firewall protection, anik-anik. Alam niyo yung mga basic sa Wi-Fi. So, yan, yung mga ibang details. Tara, kalkalin na natin to. Medyo excited. Kailangan ko lang muna ipakita sa inyo para legit. So, yun nga, let's go. Aking mahiwagang salamin. Kailan ba aminin? Ang tunay na pagtingin. Lumanta ng bini. Lumanta ng bini ang babae. Oo nga pala, may kasalanan ako sa inyo. Nag-try ako maglagay and actually na-install ko na yung tempered glass sa mga sumusubaybay sa akin. FYI lang naman. So yun na, na-install ko na yung tempered glass dun sa phone ko, sa GT20. Ang problema, nakalimutan ko, hindi pala siya. Kasi sa X3 Pro, pag nag-save ako, after 5 to 6 minutes nag-auto end yung video. Ano kung bakit buang. So, sayang lang yung effort ko. Hindi mo lang na-cover yung buong installation ng tempered glass. So, sorry guys. Try ko na lang ulit-ulitin sa M30. So, ito na yung gadget. Balot na. Bango ah. Like it. Ganda. Cute. Ito niya ba? So, may balot pa siyang plastic. Meron siyang 4 na antena. Tanggalin na nga natin ito. Lala! Welcome to the Alikabok world. Sexy ang tingnan. Ibutas dito. Siguro nailaw yan. Madulas na design. Ito medyo parang hindi siya fingerprint pero yung shiny part, fingerprint. Tapos ito yung antena niya. Parang quadruped na naglalakad. Anyway, so yun na nga. Pwede mo siyang i-extend 90 degrees. Tapos ito 180. Yeah, okay. Confirm 180 nga. So sa ilalim, tingnan natin ang sabi dito. Oh wait, sa likod pala. So may tatak pa ng NTC, no? So safe. Power, reset ng 8 WPS. Yung main na LAN connection yung nanggagaling sa router ng converge o kung ano man nagamit nyo. And then dalawa ang pwede i-connect. Tap or kung ano man yan. Tapos ito yung yeah, bablock na lang. So ito yung mga details ng temporary password nyo. Nandyan yata. Yeah, dito. Okay. So yan. So yung ilalim, ito, itsura. Dito yung vent niya mismo. So tara, bigyan na natin yan. Plug and play lang naman to. Proceed tayo sa iba pang details ng box. General public license, anik-anik, can connect to Wi-Fi wirelessly, blah blah blah. With installation guide. Oh, ito yung sinasabi sa inyo yung RJ45. Ano klaseng line pa? Lagay ba? Cat 5e. Mga teki dyan, alam niyo yan. Ako nakalimutan ko na eh. So, huwag na natin basahin yan. Ako na lang magbabasa yan. Kaya naman sa inyo baka install ko. Tapos ito yung power cable. Big power cable. Nice. So, ang sabi dito, ito silipin natin syempre. Input 100 to 40. 3 amps. So, nasa 12 amps yung output niya.
Para ka lang nag-charge ng phone. And yun, so yun. Sakit na, meron ako tumutubong in-drone dito. Anyway, pwede ko na i-connect to. So yun na nga guys, ito na yung naka-gimbal ako. So yun na nga, yung ating router na-install ko na. Gawa ko na lang ng separate video kasi gusto kong makita niyo yung settings niya sa loob. Ililink ko na lang din dito siguro yung video para makita nyo. Basta nandyan yan, lilitaw yan dyan. And then, ang gusto ko lang sabihin sa inyo na yun nga, may mga special siyang function tulad ng QoS kanina, Quality of Service. Explain ko na lang din sa inyo kung paano i-setup to kapag pumunta na tayo sa interface ng web-based version niya. So, basta yung QoS niya is parang pag pinili mo yung mga devices na naka-connect, bawa, out of 7 devices, namili ka ng dalawa. Yung dalawa doon na naka-QoS, Quality of Service, is naka-prio sa net. So, ang magiging ending nun, bago yung iba, sila munang dalawa. Ginagamit ko yun sa work. Pag naka-on yung work ko, naka-shift ako. Yung work PC ko, yun yung naka-prio, and then yung phone ko. Napaka-bias, di ba? Tapos may limit din pala yun, no? So, hindi nyo pwedeng lahat ng devices is naka-QoS. So, as much as possible, less than half lang. And then, yun nga, may IPTV support siya. Nung time na binili ko to, wala pa kaming smart TV. Pero, hindi pa siya pwede mag-connect sa Wi-Fi. So, plano ko is bibilang ko ng Wi-Fi box para gumana yung TV magko-connect sa Wi-Fi kasi currently ang ginagamit namin sa TV is yung kasama niyang TV Plus na ABS-CBN, which is very limited yung channel, tapos ang hina pa ng signal ng antenna. So I guess pagka nakabili ako nun, i-set up ko din yun para makita nyo kung paano. Future pa naman yun, sa future pa namin bibilin. So kung may IPTV kayo and then naka-router kayo ng Mercusis, maganda yung bagsakan niya ng signal. So, siguro mas mapaprayo yung TV, makakanood kayo na maayos. So, maganda yung streaming nyo. And then, yung parental control, yun yung pinakagusto ko doon. Kasi, pag sinet-up nyo sa web-based yun, nilagay nyo na yung website na may keywords na every time na, halimbawa, yung cellphone ni Junakers namin, by default, naka-parental control yun. Pati yung PC niya sa labas sa sala. So, every time na mag-open siya ng Facebook na walang pahintulot or mag-open na ibang social media na hindi naman dapat, mabablock yan. So, hindi niya ma-access. Any devices na ilalagay nyo dun sa profile na yon ng parental control, lahat ng restriction mag-apply dun sa mga devices na nakalagay dun. So, goods na goods yun. Unlike sa parental control ng Converge, ang pangit kasi nakakalusot eh. Tapos pag nilagay mo na bawal siyang gumamit ng YouTube, hindi niya rin ma-access yung Google. So, OLATs talaga. Well, Huawei na router nga pala sa Converge namin. FYI lang. And then, yun nga, yung lastly, meron siyang IPv6 or Wi-Fi 6 na support. So, kung yung mga phone nyo is support sa Wi-Fi 6, pag nag-access kayo or nag-browse kayo na Wi-Fi 6 yung gamit nyo, mararamdaman nyo yung bilis ng net. Actually, ang bagong labas ng phone ngayon from 2025 na medyo medyo mid-range yung dating. Alam ko naka Wi-Fi 6 ready na sila eh. So, kung ganito yung router nyo, tapos naka Wi-Fi 6 ready rin yung phone nyo, alam nyo na. So again, ipopost ko na lang din yung iba pang details ng ano yung gusto nyo. Try kong gawan over this weekend yung interface ng web browser ng Mercusis. Kasi meron din sa app. Kasi yung sa app sa phone, limited. So, pagka nag-more settings kayo, ida-direct kayo sa web-based version para ma-access mo lahat. Nahulog. So, lintik na yan, comedy talaga. Sasya na kayo. Tapos, ano pa ba? Kaya na ako pwede i-recommend to. Yan, kung marami kayong gumagamit ng Wi-Fi sa bahay, maraming devices na connect, nag-iisa ka nga pero yung devices mo naman 10, tatlo yung TV mo, nag-switch ka pa, and may PS5 ka pa, or kung nag-iisa ka naman tapos sobrang dami ng nakakonect, wala kang ibang devices pero 10 kayo sa bahay, sa dami nakakonect, sabihin pa natin yung iba doon, 2 devices. So, maganda siya, ma-maximize yung functionality nung router. Kung ilan yung makukonect natin dito, hindi ko na na-check kung ilan, pero sabi
marami naman tayong pwede makakonect. And dito sa experience ko, parang na-try ko nang mag-connect ng 10 devices. Wala namang issue. As in, okay naman siya. Ano pa ba? So, parang kanina tong router na to, I mean, kung nag-struggle kayo sa current na version ng router nyo, like yung Converge or PLDT o kung ano man yan, and gusto nyo ng upgrade, gawin nyo, ito na yung bilhin nyo, i-bridge connection nyo siya, kasi mga pala may settings pa to na kailangan nyo ayusin. Kwento ko na lang din siguro kapag magagawa na ako ng web-based interface ng router. So, kailangan nyo gawin yung bridge connection para hindi magkakaroon ng conflict yung dalawang router, kasi dalawang router tapos pareha silang naka Wi-Fi mode, parang nagkakaroon ng issue sa signal. So, mas mabuti kung yung Converge naka-off yung Wi-Fi niya, naka-bridge papunta dun sa Mercusis nyo, and then yung Mercusis nyo yung main router para nagsa-transmit ng Wi-Fi signal sa lahat ng devices. Pag ganun, mamamaximize yung net nyo. Kasi sa akin, experience ko, hindi ako nag-bridge dati. Para lang din ako naka-TP-Link. Kasi yung net niya, hindi umaangat ng 100. And then parang minsan naglalag pa. Tapos intermittent, minsan mabilis, minsan mababa. So nagharap ako sa YouTube noon para ma-figure out ma-access yung admin control ng Converge. Tapos yun na nga, nagkaroon siya nagawa ko yung bridge, madali lang. Nung nagawa ko na siya, naging prio na yung Wi-Fi ni Mercusis, and then si Converge, naka-static na yung yung LAN niya. Magagamit mo na siya pag nag-connect ka ng wire, tapos naka-assign yung IP address ng LAN. Tapos yung Wi-Fi niya nga rekta, manggagaling na dun sa kabila sa Mercusis. So, literal parang na lang si Converge, parang manager. Siya na lang taga-mando dun sa Mercusis. Sa Mercusis na TL nyo na magdadirect. Ikaw ganito, ikaw morning shift, ito pang gabi ka, ito ganyan. So, yun. Medyo komplikado. Basta, try ko na lang siguro ilagay yung link. Pag na-discuss ko na yung web-based version ng Mercusis kung paano gagawin. So, gusto ko makita niyo yun kasi gusto ko makita niyo yung QoS, quality of service, and then yung ibang anik-anik pa. Maganda yung interface niya. Tapos, alam niyo yung gusto ko dito. Pag nasa labas kayo, pwede niyo i-access yung router remotely sa labas. So, bawa may naiwan kayong mga bisita dito or may naiwan kayong mga kasama sa bahay, ang gagawin niyo is gusto nyong makita kung ilan ay nakakonect or may iba bang nakikiconnect sa inyo, makikita nyo dun sa router kahit na nasa labas ka. Kasi diba sa iba, kailangan nakakonect ka sa loob ng within the network para ma-access mo yung router and makita mo kung sino yung mga nakikiconnect sa inyo. Dun sa Mercusis, pagka naka-remote access ka, kahit nasaan ka pa, basta may wifi ka, connect mo lang dun sa router mo yung access, makikita mo na kung sino yung mga nakakonect. Uy, sino to? Parang tapos madali mo na siya block, lahat. Tapos, yun. Sa gaming, okay naman siya, walang lag, walang issue. Sobrang sulit. Naglalaro kami ni Junakas sa mga Delta Force dito. Nga pala, medyo matagal na tong review na to, no? Hindi ko na matandaan kung kailan ko pa binidyoan to. Pero lalagay kung kailan ko siya na-record. Yeah! Si Junakas, oh! Uy, baka ma-attract yung mukha niya tapos maguluhan yung gimbal. Tapos na. So, bale, sa gaming, walang problema. Sa panood ng video sa online, walang problema. Naka Fiber 1.5 kami, so around 300 Mbps yung speed namin. So, namamaximize naman. Lahat kami, kung mag-i-speed test pa isa-isa, makikita mo talaga mag-reflect. Lalo na kung nakakunik ka sa 5G na nasa around 300, nearly 300 MB yung download. Upload is around 160 and 180. Pero kung naka 4G ka naman, medyo below than that, pero mabilis pa rin. Pwede na. So, yun. Huwag na natin pahabain to. Again, kung may tanong kayo or may gusto kayo malaman, comment nyo na lang. Baka nyo lang over the weekend sa try kong tapusin yung video ng web-based version tsaka yung pag-access ng gawing bridge, yung Converge, para hindi kayo magkaroon ng conflict. Lalagay ko yung link na sa description sa upcoming video. Dito sa video na to, lalagay ko na lang muna yung link to seller, lahat na kailangan nyo malaman, description, mga chapters nandyan na. And yun, so yun. Sensya na kayo, nakatagalan na. Medyo busy talaga tayo eh. So, kita nyo naman medyo mahaba na yung buo, di ba? So, again, don't forget to like, share, and subscribe. Salamat sa mga nanonood. And Friday ngayon, advance happy weekends. Enjoy! Bye-bye!